Telenovela PH. Love, romance, fantasy. Kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag, isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 10, Ang Hangganan. Umaga, may kakaibang katahimikan sa campus. Hindi dahil walang tao, kundi dahil lahat ay may narinig. Bulungan sa hallway, mga matang sumusunod sa bawat kilos. Si Adrian daw, may gulo raw kahapon. Yung tahimik na kaklase, hindi tinapos ang mga pangungusap. Pero sapat na para mabuo ang kwento sa isip ng iba. Pumasok si Lucas sa classroom na parang wala lang. Tahimik, diretso, pero sa loob-loob niya, malinaw ang hangganang natawid kagabi. Hindi na ito school lang. Sa kabilang row, umupo si Althea. Mas maaga kaysa dati, mas tahimik. Hindi sila nag-usap, hindi rin nagtagpo agad ang tingin. Pero ramdam nila pareho, may bigat sa pagitan nila. Pumasok ang guro. Before we start, sabi nito, may announcement lang, may incident kahapon, so please. Tumigil siya sandali, parang may binabantayang salita, maging maingat tayo sa kilos. Nagkatinginan ang mga estudyante, sa likod ng silid, may bakanting upuan. Wala si Adrian, napansin ito ni Althea, hindi siya pumapasok, o pinapapasok. Sa labas ng classroom, may dalawang gwardyang dumaan. Hindi pangkaraniwan, sinipat ni Lucas ang bintana, ang pasilyo, ang hagdan, ang mga sulok, may nagbabantay, sigurado siya. Pero hindi lang para sa kanya. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone niya. Vibrate lang, maiksi, isang mensahe mula sa unknown number. May hangganan ang pagprotekta, huwag mo nang ulitin. Humigpit ang hawak ni Lucas sa phone. Hindi siya tumingin kay Althea. Hindi rin siya kumilos. Pero sa isip niya, malinaw na. May mga mata nang nakatuon sa kanya. At sa pagitan ng katahimikan ng classroom, ang susunod na galaw ay hindi na basta instinct, kundi isang pasya. Si Lucas, hindi ako pumasok sa eskwelahan para maging bayani. Hindi iyon ang bilin, hindi iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Magbantay, huwag makita, huwag makilala. Paulit-ulit yon sa isip ko habang nakaupo ako sa likod ng silid. Tahimik ang klase, pero maingay ang loob ng ulo ko. Ang kamay ko, ang parehong kamay na humawak kagabi, parang may bigat pa rin. Mali ba ang ginawa ko? Kung hindi ako kumilos, hindi sana napansin. Kung hindi ako pumagitna, walang pangalan ang naituro. Pero kung hindi rin ako kumilos, ano ang nangyari sa kanya? Sinulyapan ko si Althea. Nakatitig siya sa pisara, pero halatang wala roon ang isip. Hindi mo alam kung gaano kalapit ang panganib, naisip ko. At ayokong malaman mo. Tumunog ang bell. Tumayo ang mga estudyante. May dumaan sa harap ko. May pabulong. May pasulyap. Lumabas na ang kwento. Sa hallway, huminto ako saglit. Kinaykit ang mga mata. Naalala ko ang boses ng ama ko. Mahinahon pero mabigat. Ang anino, nabubuhay dahil hindi siya nakikita. At naalala ko rin ang gabing iyon. Ang takot sa mata ni Althea. Ang kamay niyang nanginginig. Hanggang saan ang hangganan? Hanggang kailan ako mananatiling anino? Kung patuloy akong hindi kikilos, baka manatili akong ligtas, pero baka siya naman ang mapahamak. Kung kikilos ako, may lalagay ko sa peligro ang lahat. Huminga ako ng malalim. Sa sandaling iyon, malinaw ang isang katotohanan na ayaw kong aminin. Hindi na lang utos ang sinusunod ko. At kapag ang anino ay nagsimulang pumili, may kapalit ang bawat desisyon. Hapon, bukas muli ang pinto ng classroom. Walang announcement, walang ingay, pero agad napansin ng lahat. Nandoon na ulit si Adrian. Maayos ang suot, walang bakas ng nangyari kahapon. Parang walang naganap. Umupo siya sa dati niyang upuan, sa likod. Malapit sa aisle, may malinaw na tanaw sa buong silid. Hindi niya agad tiningnan si Althea. Sa halip, ang una niyang sinipat. Si Lucas. Isang tingin lang.
Walang hamon, walang galit, parang sinasabing, naiintindihan ko na. Nagpatuloy ang klase. Nagtaas ng kamay si Adrian. Ma'am, sabi niya, magalang ang tono. Pwede po ba akong maki-join sa group nila? Napatingin ang guro sa listahan. Ah, sure, sagot nito. Doon ka na lang sa group ni na Althea. Nanlamig ang sikmura ni Althea. Okay lang po, dagdag ng guro, parang walang mali. Lumapit si Adrian sa mesa nila. Umupo sa tapat ni Althea. May sapat na distansya, walang hawak, walang paglapit. Don't worry, bulong niya, sapat lang para marinig ni Althea. Wala na akong gagawin. Napatingin si Althea, may pag-iingat na sa mga mata. Sa gilid ng mesa, naramdaman ni Lucas ang paggalaw ng hangin. Isang paglipat ng timbang, isang posisyon sinadya, hindi siya bumalik para manggulo, malinaw sa isip ni Lucas. Bumalik siya para manatili. Nagpatuloy ang activity. Nag-aabot ng papel si Adrian. Maayos. Walang sadyang hawak. Lucas, biglang sabi niya, kalmado. Salamat pala. Napatingin si Lucas. Sa paalala, dugtong ni Adrian. May mga bagay talagang dapat nirerespeto. Tumango si Lucas. Walang sagot. Nagkatinginan silang muli. Mas matagal ngayon. Hindi na ito banggaan. Ito ay pagkilala, at sa katahimikan ng classroom. Isang bagong uri ng tensyon ang umusbong. Hindi dahil sa galaw, kundi dahil pareho na nilang alam na hindi na sila babalik sa dati. Gabi, tahimik ang opisina ni Don Ricardo Monteverde. Isang desk lamp lang ang bukas, nagbibigay liwanag sa mga papel na nakalatag sa mesa. Mga report, mga pangalan, mga oras. Nakatayo siya, hawak ang salamin sa mata, nakatitig sa isang folder. School Incidents Confidential. Sa likod niya, naroon si Miguel Reyes. Tahimik, naghihintay. 2 beses, wika ni Don Ricardo, mabagal ang boses. 2 beses sa loob ng iisang linggo. Opo, sagot ni Miguel. At parehong may iisang sentro. Hindi na kailangang banggitin ang pangalan. Tumahimik si Don Ricardo. Palalakasan pa natin ang bantay, dugtong ni Miguel. Mas maingat, mas lihim. Umiling si Don Ricardo. Huli na yun, sagot niya. Kapag napansin na, hindi na lihim. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang lungsod na puno ng ilaw. At mga aninong hindi nakikita. Kung ilalabas ko siya sa school, mabagal niyang sabi. Aamin akong may dapat katakutan. Kung hindi po, tanong ni Miguel, huminga ng malalim si Don Ricardo. Ilalagay ko siya sa gitna ng apoy, sagot niya. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. May isa pang bagay, sabi ni Miguel. Yung tahimik na estudyante, hindi na niya tinuloy. Napalingon si Don Ricardo. Lucas, wika niya. Tumango si Miguel. Hindi siya problema, sagot ni Don Ricardo agad. Hindi pa. Lumakad siya pabalik sa mesa at isinara ang folder. Mananatili siya sa school, desisyon niya. Pero magbabago ang mga patakaran. Paano po? Tanong ni Miguel. Tataas ang bantay, sagot ni Don Ricardo. Hindi sa paligid niya. Sandaling huminto siya, kundi sa paligid ng lahat ng lalapit sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa, at kung may lalampas sa hangganan, dugtong ni Don Ricardo. Hindi na ito magiging usapin ng eskwela. Tumango si Miguel. Isang desisyong mabigat, pero malinaw. Habang patay ang ilaw sa opisina. Isang bagay ang sigurado. Ang paaralan ay hindi naligtas na kanlungan, kundi isang larangan. At ang susunod na mangyayari, ay hindi na maiiwasan. Gabi, tahimik ang isang lumang gusali sa labas ng lungsod. Walang ilaw sa labas, tanging isang bombilya lang sa loob ang nakasindi. Sa gitna ng silid, may mesa. Sa ibabaw nito, mga litrato. Isang kamay ang marahang gumalaw, isa-isang inayos ang mga larawan. Larawan ng paaralan, larawan ng gate, larawan ng mga gwardya, at sa huli, isang litrato ni Althea Monteverde. Hindi malinaw kung kailan kuha, pero malinaw kung sino ang pakay. Masyado nang gumagalaw ang paligid, wika ng isang boses mula sa dilim.
Hindi babae, hindi lalaki, hindi malinaw. May anino na, sagot ng isa pa. Tahimik, pero epektibo. Sandaling katahimikan. Hindi siya ang target, dugtong ng unang boses. Hindi pa. Isang kamay ang kumuha ng ibang litrato. Isang estudyante, kuha mula sa malayo. Si Lucas. Walang pangalan sa likod. Walang detalye. Tingnan, sabi ng ikalawang boses. Palaging malapit. Matagal na katahimikan. Huwag muna, sagot ng unang boses sa huli. Ang mali ay huwag galawin ang anino. Hanggat hindi natin alam kung kanino siya nabibilang. Inilapag ang litrato ni Lucas sa gilid. Kinuha muli ang litrato ni Althea. Kung hindi siya, bulong ng boses. Ang paligid niya, sa mesa, may inilapag na maliit na kahon. Sa loob, isang itim na rosas, at isang plain na envelope. Magpadala ng mensahe, utos ng boses. Hindi sa school, pinatay ang ilaw. At sa labas ng gusali, isang sasakyan ng Humanda, walang ilaw, walang ingay, habang sa loob ng lungsod. Walang kaalam-alam si Althea na. Ang susunod na galaw ay hindi na mangyayari sa loob ng paaralan. Gabi, tahimik ang bahay ng Monteverde. Nasa kwarto si Althea, kakalabas lang ng banyo, tuyo na ang buhok, pilit inaayos ang sarili matapos ang mahabang araw. Biglang, tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe mula sa unknown number. Nanlamig ang mga daliri niya. Dahan-dahan niyang binuksan. Walang text. Isang larawan lang. Isang kuha ng bahay nila. Ang gate. Ang driveway. Ang ilaw sa sala. Leave. Napaatras si Althea. Sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe. Hindi na ito tungkol sa paaralan. Hindi ka namin ginagalaw. Sinusubukan ka lang naming ipaalala. Huminto ang hininga niya, na hindi ka kailanman nag-iisa. Nabitiwan niya ang cellphone. Sa parehong sandali, sa kabilang bahagi ng lungsod. Biglang huminto si Lucas sa paglalakad. Parang may humila sa dibdib niya. Isang instinct na hindi niya maipaliwanag. Tinawagan niya agad ang isang numero. Nasaan siya? Maikling tanong niya. Isang segundo ng katahimikan sa kabilang linya. Sa bahay, sagot ng boses. Pero, hindi na hinintay ni Lucas ang kasunod. Isinuot niya ang jacket. Kinuha ang susi. Sa isip niya, malinaw na malinaw ang isang bagay. Lumampas na sila sa hangganan. At sa gabing iyon, habang ang ilaw ng bahay ng Monteverde ay nananatiling bukas, may isang aninong handang masira ang sarili niyang mga patakaran. Para lang hindi siya maunang masaktan. Kung nagustuhan ninyo ang episode 10, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.